katulad natin sa tao, kapag ganitong panahon, madalas tayong magkaroon ng ubo, sipon, lagnat, at yung mga sakit na dengue, leptospirosis yung binabantayan natin. Sa bangus din po ba? May mga ganyan din po ba tayong mga scenario, sir? Yan, balikan natin yung linya po ni Sir Aldo, no, sa kanilang audio. Hello, ma'am. Ayan, okay na, Sir Aldo, hello po. Hello, hello. Yes Oo, po, sir. pasensya naman, wala kaming internet. Yan, sir. Go ahead po. Naputol yung linya. Anyways, pabalik tayo, ma'am. Yes, definitely. During the seasons na bihira ang ulan natin, hindi masyadong nalilinisan o dumadaloy ang impurities sa tubig. So, may malaki po ang chances na minsan ang mga isda po natin, bukod sa incidents ng gataw na tinatawag natin, na may mga ilang members po tayong nakaranas itong mga nakaraang linggo, meron din pong mga yung yung isda po natin nagkakaroon po ng minsan is discoloration po ng kaliskis nila, namumula. Dulot po yan ng minsan is high salinity po ng water, no? So hindi po maganda sa ating isda ang masyadong mataas ang salinity content ng tinitirahan nilang environment. So definitely ang mga pag-ulan na kahit papaano is may ibsan po bukod sa init is yung high salinity content ng tubig o mataas na amount ng asin doon sa tubig. Malaking bagay po ito pag wash away itong mga ganitong mga kataas na mga levels po ng asin or salt or impurities dito po sa ating mga inaalagang mga palaisdaan at katubigan. Sa ganitong mga pagkakataon, sir, yun nga, dahil sa may mga insidente ng gataw, yung insidente ng pamimeste, at yung mga maaari pong magkaroon po ng epekto, no, sa pag-aalaga ng mga bangus, di guarantee na kaya pa rin nating tugunan yung pangangailangan ng bangus dito po, especially sa ating probinsya? Yes, ma'am, definitely. Ang talagang kailangan lang natin na i-monitor is yung stockings natin. Ibig ko sabihin, kapag meron po tayong sapat na stocks with regards to fry and fingerlings, may mga incidents po na talagang hindi natin maiiwasan ng pagbabawas ng ating bilang, no? With regards to our yung bilang ng dami ng bangus po natin. Pero importante, meron po tayong pamalit na i-replenish po natin kung ano man po yung nagbabawas. Although so far, no, ang presyo po ng fingerlings medyo maganda-ganda ngayon. Maganda for advantage po to ng mga producers, no. Nandiyan po yung dami po nila, and at the same time yung mga mabibili pong availability sa market is na meron din po. So hindi po mahihirapang mag-stock up ulit ang ating mga magbabangus dito sa ating probinsya. Okay po. Sir Aldo, medyo may iba tayo ng konti, dahil last week, nagkaroon po kayo ng presentation dito po sa post-harvest insights sa isinagawa pong meeting with the BFAR FMA6. Baka pwede niyo po kaming mabigyan ng mga detalye po sa mga pinag-usapan, tinalakay niyo po dito na siyempre makakatulong sa bangus industry, hindi lamang sa ating probinsya ng Pangasinan, kundi maging sa buong Pilipinas, sir. Yes, no. Well, as we all know, nabigyan po tayo ng pagkakataong maging member po ng board ng FMA6, no? Na nasasakupan po itong 6 na regions. Kasama po natin dyan yung mga post-harvest facilities, mga markets, no, mga traders. Doon po tinalakay po namin ang mga challenges na kinakaharap ng
hindi lamang po itong mga traders po natin, but yung buong value chain, yung buong value chain po ng pagbabangus. Ano pong ibig sabihin nun? From fry o yung similya na tinatawag natin, yung maliliit hanggang sa pagpapalaki, sa grow out, sa sa pag-harvest hanggang sa pagbebenta, tinalakay po natin yung mga challenges and opportunities, no, na na nakakaharap po natin about dyan, Ma'am Jess, no. So nagbigay po ang inputs coming from different members and participants of the FMA6. So may mga nanggaling pa ng ng Region 3, Region 1, meron tayong mga representatives coming from Sual, meron din po ang Zambales. Nakasama po namin sila dyan at nakapagbigay po sila ng magandang mga insights and opinions po. Paano po natin mapapaganda pa ang industriya, no? So, apart from that, may mga pag-aaral din tayong sinusulong, technical and database para magkaroon po tayo ng accurate na assessment and representation ng bawat value chain na ito at kung paano ba natin masusolusyonan ang mga challenges na to at mapapalakas pa natin as a whole itong industriya natin. Sir Aldo, papaano nakakatulong yung ganitong klase po ng mga palitan ng mga insights from different, kasi syempre may kanya-kanyang mga kinakaharap na problema, mga hamon, no, yung bawat mga lugar dito po sa ating bansa when it comes po sa pagpaparami po ng mga isda. Pero paano po ito nakakatulong para mabigyan ng albiya yung iba't ibang mga lugar sa mga pwedeng gawin ng mga nasa fishing industry, especially sa bangus sector dito po sa ating bansang Pilipinas, sir? Napakang tanong yan, Ma'am Jess, ano? So it's an opportunity for us to gather these challenges from other areas and other parang groups, no, na pwedeng bigay po ng mga information and data tungkol dito. Pag meron tayong ganitong sit-downs, no, or discussions, na-identify po natin kung ano po yung kalakasan sa ganitong area, ano po yung kakulangan nila sa ganitong area, and vice versa. Dito naman sa Pangasinan, ano pa yung pwede nating maitulong sa kanila. So nagkakaroon po integration ng mga information. And having said that, mas magkakaroon po tayo ng mas matatag na pagbibigay ng solusyon sa mga bawat challenge na kinakaharap po ng industriya natin, no. Yan po ang normally na hindi po natin talaga na nabibigyan ng ng proper representation po dito sa ating industriya, na meron po tayong mga data pero it's not harmonized. So it is very important to harmonize this data para at least alam po natin kung paano po tayo gagalaw at paano po tayo makikibagay at makakapagkaroon nga po tayo ng mga harmonized solutions coming from different areas and regions. So napakalaking bagay po itong ginagawa ng BFAR, particularly itong FMA6 nonetheless our regional director from Region 3, si RD Willie Cruz, no. Siya po yung kasama po natin last time na sa interview about the bangus situation, dahil siya po ang focal person ng bangus sa buong Pilipinas. So maganda po mga pagitan ng kuro-kuro doon, ma'am. And alam natin na hindi lang ito yung huli at marami pa pong mga bagay na maayos pa po kami at
mabibigyan po ng mga liwanag. Kumbaga, Sir Aldo, malayo pa pero malayo na. Definitely, ma'am. Definitely, ma'am. Marami pa po tayong maling gawin, pero marami pa rin po tayong nagawa. Tama po kayo. Yes po. Sir Aldo, by the way, bukas magkakaroon na naman po ng big time oil price hike. Katataasan na po yung presyo po ng produktong petrolyo at hindi lamang mo yung mga motorista, di ba? Hindi lamang po yung mga magsasaka, but syempre as well as mga mangisda affected po rito. So ano pong ginagawa ng mga magbabangus dito po sa ating probinsya ng Pangasinan para kahit paano maibsan yung matinding epekto po nito, especially sa ating kita, sir? Like what we did before during the yung kasagsagan nung yung price po nung pagtaas po ng gasolina at diesel petrolyo po natin, we advise them to act sensibly, maging ingat at mapanuri tayo sa ating mga galaw na sinisigurado po natin na efficient po ang ating mga ginagawa para hindi po tayo nagsasayang ng energy, ng resources, ng fuel. No? And at the same time, advise na rin po tayo na kahit paano is mag-stock na rin. Not to the point na nag-hoard tayo dahil the different matter. No? Pero definitely kailangan magkaroon na po tayo ng buffer stocks na tinatawag na kahit paano is hindi po tayo masyadong masasabi dito sa taas po ng diesel natin at gasolina. Po kayo, ma'am, I think hindi po bababa ng 10 pesos ang pagtaas po nitong itong fuel natin. No? I advise my fellow aquaculturists and itong mga kasama po natin sa pangisdaan at sa fisher folks po natin, yung mga mamalakayan na magkaroon po tayo adequate amount na at least para hindi po tayo masyadong masakit po sa pagtaas po ng fuel itong sunod na mga araw. Sir Aldo, kayo po bilang nasa aquaculture sector, ano yung reaction po ninyo? Dahil according po sa Department of Agriculture, nahigatan na raw po ng aquaculture o fish farming ang mga huli sa dagat pagdating po sa pagpaparami ng produksyon ng isda dito po sa ating bansa. Well, that is a very, very good update, very welcoming update po, Mama, no? And ever since alam naman po natin na ang aquaculture industry nandyan po tayo na talagang humaharap sa mga hamon despite of what we have been encountering with regards to ito nga po, fuel crisis, climate, the weather, mga bagyong dumarating, no, rising inputs, no. Ang tayo pong mga magbabangus, magtilapia, maghihito, lumalaban po tayo at talagang sinisigurado po natin na meron po tayong na supply na may maiyain ng kapagkainan ng bawat mamayang Pilipino. But having said that, kami po pa rin ay humihingi at paano we still look for robust or yung talagang matatag na suporta coming from the government. Kasi ever since ang aquaculture has been a standalone industry, kung baga we have little to no support coming from the government. I'll be very frank. Pero ito nga nakarangan, alam ko naman na meron tayong mga kasama sa buhay dyan na rin sa gobyerno talagang tumitindig at sinisigurado po nilang kahit pa paano may fighting chance po ang ating mga kasama
dito sa industriya. Hindi naman po lalaki at uunlad itong aquaculture industry kung hindi po matatag ang loob po ng mga kasama natin sa hanap buhay. So we owe that to them. And of course, definitely, we hope that we can have a more supportive government with regards to the growth and stability of the aquaculture industry in general. Yes po. So yan po ang hinihingi po natin na sana hindi po mawawala pa para sa ating mga kasama sa hanap buhay, sa ating mga magbabangus, hindi lang sa Pangasinan, kundi sa buong bansa. Yes po. Sir Aldo, with this, doon nga sa nabanggit nga po ng Department of Agriculture, naniniwala ba kayo na dahil nga sa dumarami na po yung mga, tumataas po yung huli po ng mga mangisda po natin sa mga karagatan, ay mababawasan na rin yung importation ng Pilipinas sa ibang bansa? That has been an annual perennial challenge kaming mga magbabangus na ang due to inaccurate data gathering coming from other government agencies, nasasaktan po kami sa pag-i-import ng kung this magandang tanong yan, ma'am, kung talagang seryoso ang gobyerno sa pagtulong sa aquaculture industry, they would be really serious and to the point na talagang monitor nila kung tama ba ang amount ng nilang mga isda at hindi po ito nakakit sa locally producing industries such as bangus and tilapia, no? So doon po tayo sa dapat monitoring, tamang data gathering at tamang decision making ng ating mga opisyal sa gobyerno na para talagang maramdaman po namin na ang sincere support coming from the government. Yes po. Yan po ang hinihingi po namin ever since. And hopefully hindi naman po magkulang ang gobyerno tungkol dito. Yes. Nabanggit din po nila yung tungkol sa mega hatcheries na magkakaroon daw po tayo. 3 areas po ang tinitingnan nila. Obviously it's Luzon, Visayas and Mindanao. Hopefully matupad po ito at kasi alam naman natin na very very dependent po tayo sa fry na nanggagaling sa Indonesia. At kung matutupad po ito, malaking bagay din po ito at mas mapapalakas po natin ang production natin, Ma'am Jazz. Yes po. Sir Aldo, baka meron po kayong nais pong mensahe sa ating mga kapwa po mga mangingisda, lalong-lalo na kasi 'di ba for the past few days or weeks, may mga sama ng panahon tayong naranasan, yung mga pagbabawal or paalala po na huwag mo nang pumalaot yung mga mangingisda po natin para matiyak yung kanilang kaligtasan. For sure, nakapekto po ito sa kanilang hanap buhay. Go ahead po, Sir Aldo. Yes, ma'am. Sa aking mga kasamahang namamalakaya, alam ko naman na magkakaroon po tayo ng pagtaas ng rodo ito mga susunod na pero hindi naman po ito rason para tayo tumigil sa pakikibaka, paglaban at paghahanap buhay, no? So mag-ingat po tayo, ingat po kayo. Sabi ko nga, mag-stock na po kayo ng kung meron po tayo extra diyan, ibili na po natin ng gasolina magagamit para po meron po tayong enough and reasonable pricing ng fuel na mabibili. Sa mga kasamahan naman natin dyan sa pagbabangus, maraming salamat pa rin at nandiyan po kayo, nagtutulong-tulong po tayo, nagsasama-sama po tayo para mapalakas pa natin ang industriya. Sa ating mga traders po dyan,
Maraming salamat po at hindi po kayo nagtitake advantage sa mga mamimili po natin at nagbibigay lang po tayo ng enough pricing ano. So tulong-tulong lang po tayo at naniniwala akong mas lalakas pa at titibay ang ating production. Nagpapasalamat din pala ako sa ating provincial government sa mga tulong na binibigay po nila sa atin. Nandyan po ang ating Governor Ramon Glico na hindi po tumitigil. Nandyan din po ang abono na nagbibigay po ng opportunity sa ating mga kasama na magkaroon po ng additional na kita. At ang sinag din na umaantabay sa mga policies and kung ano man po nangyayari sa national scene, no. So itong mga to hindi po natin nakakalimutang pasalamatan at malaki po ang ang pagmamahal po natin sa mga nabanggit kong mga grupo na yan. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Ayan, maraming salamat din po Sir Christopher Aldo Sibayan, ang presidente po ng SAMAPA, and pag-send na rin po no, ng regards kay Ma'am Angel Consuelo, member din po ng SAMAPA na laging umaantawi sa atin kapag kinakailangan natin si Sir Aldo for interview. Thank you po sir, ingat and God bless po. Yes ma'am, bigyan ko lang po siya ng mabilis na nandito ako, nasa tabi ko, always supportive. Maraming salamat din po sa pamilya ng Bombo Radio Dagupan sa tagapakinig po. Magandang araw po sa inyo. Yan. Ingat po kayo sir and God bless po. Oras po natin mga kabombo, 9 na minuto bago sumapit ang alas 12 po ng tanghali. Mamaya sa ating pagpapatuloy, tuturuan kayo ni Bombo Jam. Bangus sa karagatan ay dahil po sa gataw o yung kapag nagkaroon na po ng malawakang fish kill. Pero ano kaya ito pong peste pong ito mga kabombo? Dahil tinatawag po nilang, yung iba sa mga mangingisda na yan, tinawag po nila itong baboy-baboy. Alamin po natin no, yung pagpapaliwanag po dito ng presidente po ng Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA. Siyempre sa katauhan po yan ni Sir Christopher Aldo Sibayan. Pero syempre una po sa lahat ay binabati po muna natin na isang mapagpalang magandang araw si Sir Aldo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohan ni Dugto. Nakakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosetta. Ang inyong pagbate, Sir Aldo, sa ating mga listeners and viewers. Good morning, sir. Good morning Ma'am Jazz at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan. Yes po. Sir Aldo, kayo po ba, may mga nabalitaan po ba na, especially sa mga miyembro po ng SAMAPA na may mga nangamatay po na bangus sa kanilang mapalaisdaan dahil po dito sa peste o yung tinatawag po nilang baboy-baboy, Sir Aldo? Yes ma'am, so may mga reported incidents na po tayo nga na merong ganitong mga uri ng species na proliferating ngayon dito sa ating area. Pero yes, and definitely merong mga naapektuhan ng mga operators na po natin, mga kasama po natin na nararanasan po ang pagbabawas ng kanilang mga stocks, no? So binomonitor po natin to at ina-advisean din po yung mga kasama po natin sa na kung ano ang mga gagawin, and ang technical support team ng SAMAPA is always there to give advice dito po sa ating mga kasama sa hanapbuhay na nakakaranas nitong pagdami or incidents ng baboy-baboy, ma'am. So, ano ba itong na to? Uri po ng peste na ito, paano po ito umaatake sa mga bangus? Kasi ito yung first time sa tagal na po natin na nag-i-interview tungkol sa mga sakit or kaya naman yung mga nangyayari sa mga palaisdaan natin. Ngayon lang natin ito na-encounter yung pesting ito, yung baboy-baboy na ito. Sir, paano ba ito kumakapit o paano ba ito nagkakaroon sa mga palaisdaan po natin?
Well, ma'am, itong mga ganitong mga uri ng insekto po Mhm. ito, ma'am, eh. Mhm. Normally meron na po ito sa mga mangilang-ilang areas ng ating mga nasasakupan, mga inaalagaan, pero hindi po ito gano'n karami. Aha. Upon normally itong mga 'to makikita sa mga lugar kung saan may shells na tinatawag o Mhm. mga talaba, Mhm. tahong na namamatay o nabubulok. Mhm. So, 'pag ganito, lalabas itong mga baboy-baboy na 'to na kung meron man tayong alagang bangus, from there lumilipat po sila sa from the oysters, 'no, from the shells, Mhm. lumilipat po sila do'n sa mga alaga nating bangus na Mhm. nagko-cause po 'to ng mortality Mhm. sa kanila. Aha. Sir Aldo, Pero mhm. normally Mhm. me meron na po ito, lalo na kung ganito mainit ang panahon, Mhm. maalat ang tubig, kokonti ang ulan, Mhm. mas gusto ng mga ito ang ganitong uri ng environment at do'n Mhm. po sila nagta-thrive o dumadami. Mhm. Yes po. Sir Aldo, Yes, Ma'am Jazz. ano ba yung particular na part, kung meron man, 'no, sa bangus yung inaatake ng mga parasite o ito pong baboy-baboy na ito, and it's safe ba na kainin pa? Papaano makikita na, itong bangus na ito namatay dahil sa peste na ito, Sir Aldo? Normally, ma'am, makikita ito na or signs na infected po yung bangus natin ito na nakikita po ito sa buntot, no? So from there, makikita niyo yung buntot nila medyo nakikibkiba na tawag nila or Mhm. nagbabawas po yung buntot na yan, Mhm. namumula po yung buntot or namumula po yung ibang areas ng bangus. As far as I'm aware, I don't think as long as isda hindi ito delikinin at aalisin lang po yung mga parts na hindi naman po makakasama sa or medyo infected. Mhm. So in general itong okay lang